Yan, okay, okay. So, yeah, tonight, and kung may mga naisip ko yung mga question, let me know lang, maybe in the chat or sabihin nyo mamaya. Tonight, we're going to talk about how to expand your reach and mag-increase yung demand ng mga tao sa services mo. Sa kung ano mang service yung meron ka, no? So, kung yun nga, katulad ni Mitch, kung email marketing or ganyan, si Lem na ads, si JB na iba-iba, tsaka yung iba pang services. So, eto, based lang din sa experience ko as service provider. So, not sure kung katulad ko rin kayo, no, pero gusto kong ma-make sure kahit nung nagsisimula pa lang ako na yung ginagawa ko hindi lang para sa isang tao. Ako yung tipo ng tao na sinisistema ko yung mga bagay-bagay para mas maraming makakita, mas maraming makaalam, at mas marami yung chance na manalo ako sa kung ano man yung ginagawa kong kung ano man. No? For example, yung yeah, it's good to start na mag-connect-connect one-on-one, no, one-on-one or makipag-usap ka one-on-one. Pero ako personally, hindi ko siya natagalan. Bakit? Kasi ako ay isang mahiyain na tao at mabilis akong madrain sa mga conversation. Kaya mini-make sure ko na sana yung ginagawa ko hindi lang para sa isang tao. Kasi for example, 1 hour akong makikipag-usap sa tao, tapos isa lang yung nakausap ko. Parang ganon. What if 1 hour akong magsasalita or 1 hour kong gagawin yung effort ko pero more than one yung makakarinig, yung makakaalam to the point na yung ginagawa ko nagagawa ng hindi ganon ka-consume yung oras ko sa kung ano man yung task na yon, no? So, kaya kung ako ah hindi ko natagalan yung pag-connect ng pa one-on-one. Ginawa ko siya for market research. Pero for main strategy ng pagmamarket, hindi ko siya natagalan, no? Kasi nga nade-drain agad yung energy ko. So kaya nag-isip ako ng mga paraan at ginawa ko siya para yung ginagawa kong effort to connect to market ay pangmaramihan. Yun nga yung na-expand ko yung reach ko. Meaning, parang mas marami akong natatouch na tao. No? Yung ibang mga businesses or service provider na kilala natin, ilan to sa mga ginagawa nila para mag-expand din yung reach. And syempre, hindi lang, kasi pag sinabi nating mag-expand yung reach, isa sa mga metrics na tinitingnan dyan ay yung gano'n na karami yung taong nakausap mo, gano'n na karaming nalaman yung services mo, parang ganyan. Yes, yun nga yung metrics pag sinabing na-expand yung reach. Pero ang tanong, may demand ba yung mga tao na to sa services mo? Isa rin kasi yan sa magagawa if ito yung nalaman ninyong mga ways, no? Hindi lang basta mag-expand yung reach, pero yung reach na magkakaroon, yung reach na may demand yung mga nare-reachan, no? May demand yung mga tao, lalong-lalo na for us service provider. So, in my experience, better if madami na yung nakakarinig at yung mga nakakarinig gusto kang makatrabaho. At pagka gusto tayong makatrabaho, syempre opportunity yon to make business. Alam mo 'yon? 'Di ba sabi nga pagka parang ano nga mas marami kang tinaya, mas marami kang chance na manalo. Parang ganon. So, ayan. May question ba, Mitch? Meron kang question? Yes, coach. Go. Regarding this, kasi siguro isa sa, I started posting din on sa social media about, Mm. syempre, for visibility. Pero wala pa akong videos. I did it before for social media pero for email marketing hindi ko pa nagagawa. Yung Oh. isa siguro sa reasons kung bakit hesitant ako din na Video-video. mag-post ng videos and even text lang. Mm. Kasi I'm new, relatively.
And Oo. then, parang feeling ko, if my current clients would read these Oo. posts, parang, totoo ba? Parang yun yung nasa utak ko. Kasi nga, hindi pa naman ako expert. So, parang yung results ko with them, hindi pa phenomenal. Oo. Na unlike sa mga nakikita ko na iba na nagpo-post na, Ba't mo kasi from ino-compare yung sarili mo sa iba? hindi coach, like from point A to point B, makikita mo na grabe yung difference nung nagawa nila. So para Pag sa ginawa akin, mo. parang yung mga results ko so far, hindi pa naman ganun ka-amazing. So parang yun yung naano ako, na nagdadalawang isip na, should I share this or wag na lang? Parang ganun. How do you, what's the, Okay, eto nga. ano yung mindset about on Eto, that? sakto. Sakto kasi natanong mo yan kasi papunta na tayo doon. Okay? So, sakto yung natanong mo. Kasi, syempre, bago tayo, sagot ko na rin to Mitch, pero proceed ko kasi sakto yung tanong mo sa next, no? So, syempre, bago tayo mag-expand ng reach, meron sana tayong mga wino-work on na mga bagay-bagay. Bago tayo umisip ng paraan kung anong gagawin para mag-expand yung reach, no? Kaya yan, but first, sana, ito siguro ilan sa mga dahilan kung bakit medyo hindi pa panatag yung isip natin para gawin tong mga to. No, kasi hindi pa natin nagagawa ah itong prerequisite ng pag-expand. Okay? So number one, syempre, yung brand. No? Yun nga. Napaka-importante na bago ka mag-expand, kasi yung sinasabi mo, Mitch, na pagkikreate ng content, pagkikreate ng video, way yan to expand. No, way yan to expand reach. Kaya lang, bago tayo mag-reach sa ibang tao, kung hindi clear yung nasa loob, yung internal, magugulantang tayo sa mga bagay-bagay. To the point na kung sakali mang may masabi na hindi align, may masabi yung ibang tao sa atin na hindi align sa kung ano man yung paniniwala natin, magugulantang tayo. Pag nabash tayo, mayayanig tayo. No, parang ganon. Kaya hindi ideal na mag-expand ng reach kung hindi pa clear etong mga to. Etong mga sasabihin ko na next. Okay? So, kaya ako nung nag-start akong gumawa ng video, siguro mga 5 years na akong gumagawa ng video bago ako gumawa ng video para sa sarili ko. Naging clear muna tong mga bagay na to. No, yung brand. Number one, yung brand. Ano tong tinutukoy kong brand? Syempre, yung narrative mo as a person. No? So, napaka-importante nito bago ka mag-expand ng reach na clear tong mga to. Yung lalong-lalo na yung narrative. Meaning, yung storya mo, yung mga napagdaanan mo, yung journey mo, yung mga ganon. Like parang dati kang ganto, naging ganto ka na. Yun yung narrative. Ako, for example, meron akong narrative na introvert ako, mahihain ako, pero nag-content ako. Parang ganon. Or, hindi ako magaling mag-English, pero sinubukan kong mag-English to the point na na-improve yung speaking skill ko at naging okay. Parang ganon. So, meron akong narrative sa mga bagay-bagay. So, tayo, depende yan sa atin, no? So, importante na ma-develop natin ano ba yung narrative natin sa mga bagay-bagay. No? Like, meron akong kakilala, hindi naman talaga siya writer, pero naging successful siyang email copywriter. So, alam mo yun, parang yung iba naman, parang hindi nakagraduate, pero ang laki ng kinikita. So, meron silang narrative. Bata pa lang, milyonaryo na. Yun yung narrative. No? Magandang ma-develop natin yon in our own brand. Okay? So, isa din, ano ba yung mga paniniwala natin? What you believe in. Okay? So, ano ba yung mga prinsipyong kinatatayuan natin? No? So, depende to sa kung paano tayo pinalaki ng mundo. No, pero yan, madedevelop yan. Ano ba yung paniniwala natin? So, magandang mailista natin yung mga to para maging aware tayo. Para kung sakali man na may dumating na bash or kung ano man, depende sa gagawin natin to expand our reach, hindi tayo mayayanig. Kasi meron tayong paniniwalang pinanghahawakan na hindi naman nadadamage. Bakit ako maapektuhan? Parang ganon. Okay? So, what you believe in.
So, another thing din to develop is the image you leave in people's mind. Okay? So, magandang ma-develop din natin to para magawa natin yung pag-expand ng reach. Okay? So, ano ba yung image na gusto nating ipakita sa mga tao? No, depende yan sa atin. Commonly, nanay, tapos nagtatrabaho, mga ganun. Or, commonly, ganun, mga nakikita ko, no? Pero meron tayong image na gustong ipakita sa mga tao. Tayo ba ay mabait? Tayo ba ay genius? May mga kakilala ko na ang image lang nila as a brand ay sobrang matapang. Pero yun yung kakausap mo na personally, parang ang bait-bait naman. Kasi meron silang image na dinedevelop. Ano yung gusto nating maging image sa mga tao? So, maganda na ma-develop din natin yon. Ano ba yung mga bagay na pinapangako mo na gawin? No? Parang, or i-keep. No? Like, for example, ako, gusto ko na bawat creative na introvert or mahiyain ay hindi na itatago yung skills na meron sila. Malalaman at malalaman ng iba. Gusto kong ipagawa yon. Kasi nagawa ko rin yon sa sarili ko, na naia-unleash ko yung skill na meron ako na ipapakita ko sa mga tao. Gusto ko rin mangyari yon sa mga tao. At gagawin ko yon sa bawat nakakausap ko. Actually, nagagawa ko siya kahit sa mga tao ko, pinagpo-post ko, post mo yan, parang ganun. 'Di ba? So, yon. Tsaka kung ano yung mga bagay na nasasabihin mo at hindi mo na sasabihin. Or tsaka yung mga bagay na gagawin mo at hindi mo na gagawin. No? Yun yung isa sa mga pag-develop ng brand. Ako, may mga ginagawa ako sa buhay na hindi ko naman na kinukwento sa lahat ng mga tao. Hindi ko na kinukwento sa public. Hindi na para. Parang ganon. Like for example, may mga opinion ako sa politika, sa mga nangyayaring issue, pero hindi na nalalaman ng mga maraming tao, mga tropa ko na lang ang nakakaalam. Kasi meron akong dinedevelop na brand kasi intention kong i-expand yung reach ko. No, parang ganon. So, magandang mailista to. Ano na yung mga bagay na hindi mo nasasabihin o sasabihin mo pa rin. Tsaka yung mga bagay na hindi mo nagagawin at gagawin mo pa rin. Okay? Nasa sa atin yan. So, yan. Number 1 yung brand. Make sure na magawa muna to bago pumunta doon sa kung paano mag-expand ng reach. Ang next, clear ba so far? Can you type clear kung clear naman or no? Sana no, eto muna. Sinabi ko muna to bago yung mga how to. Eto munang mga to. Ang next, yung sa'yo, Mitch, maybe hindi pa ganun ka-solid yung mga ganto mo. Kaya, tsaka yung next, kaya parang medyo nag-hesitate ka pa to expand or to post content or kung ano man, 'di ba? Or to video. No? So, baka ito ring pangalawa ay hindi pa rin clear, no? After yung brand natin, yung message, yung next na magandang ma-develop muna bago tayo pumunta doon sa strategy kung anong gagawin to expand. Yung message. Sino ba yung mga taong gusto nating tulungan? No? Like for example, ako, nagkikreate ako ng content, pero hindi para sa mga magagaling. Yung mga may experience na, sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero yung mga tinutulungan ko, yung hindi pa sanay na mag-video, hindi pa sanay magsulat, hindi pa marunong magsulat. Level 20 na kayo? Okay, sige, bahala kayo sa buhay nyo, kaya nyo na sarili nyo. Ang mga tinutulungan ko, yung mga nasa level 1, level 2, level 3. Kasi ako level 10. So, magandang maging clear kung sino yung mga taong tutulungan nyo. And next na maging clear, sana yung problema na gusto nyong isolve. Okay? Yung problema na gusto nyong isolve. Importante na alam nyo to kasi magkakaroon ng bigat kung ano man yung mensaheng gusto nyong iparating kapag merong problemang kalakip or merong problemang ina-anchoran. Alam mo yun? Konyo, ina-anchoran. Meaning, walang kwenta yung good news pag walang bad news.
'Di ba? Or hindi mo sa walang kwenta, syempre good news pa rin 'yon. Pero alam mo 'yon, hindi ganoon kabigat yung good news pag walang bad news. 'Di ba? Parang ganoon. Like for example, sinabi ko, magaling ako sa baw. Pero pag sinabi ko na dati akong may sakit, pero gumaling ako, mas mabigat. So, maganda na alam natin kung ano yung problema na sinasolve natin. Makakatulong to para ma-develop kung ano yung message. Okay? And anong klaseng solusyon, anong klaseng tulong yung pwede nating ma-i-offer? In my case, video yung kaya kong gawin, video yung pwede kong i-present. No? Ako na gagawa ng video. No? Kung pagsusulat, ako na magsusulat para sa inyo. Nahirapan kayo magsulat, ako na magsusulat para sa inyo. Or, depende sa path na gusto nyong i-take. Ako na, tuturuan ko kayong magsulat. Or, ako na magsusulat para sa inyo. Depende. Pero anong klaseng tulong yung pwede mong ma-i-offer sa taong to? Okay? Tapos, sa bandang context, kasi usually, sobrang broad pa nung tulong na pwede nating magawa. Anong context yung pinapractice natin? Or ano yung context ng, alam mo yun, ng tulong na yon, ng solusyon na yon. Like for example, ako, I'm a director, pero I focus on system. Yung paano ma-make sure na nagagawa talaga yung content. Yun yung context na tinitake ko. No? So, depende pa yan. May mga magagaling na ibang klaseng service provider, pero for sure meron tayong expertise. Mas mas niche down pa. So, yung context yung tawag ko doon. Pillar topics that you will talk about. No? So, i-make sure lang na syempre, may mga topic na tayong nakalista para alam natin kung ano lang yung gagawin natin, ano lang yung mensaheng ipaparating natin, hindi lahat. Okay, hindi lahat. Like for example, ako, wala pa naman akong anak. Ba't ako makikialam sa topic na may anak? Or sabihin nating parent stuff, parang ganun. Wala pa naman akong experience doon. So, alam mo yun. Tapos ako, for example, pagdating sa pagko-content, isa yan sa mga pillar ko. So, pwede akong mangialam sa mga ganyang bagay. Kasi nakaka-relate ako dyan. Part yan ng pillar topic ko. So, i-make sure na nakalista to para alam natin kung saan lang tayo gagalaw. Saan, ano lang, saan tayo, alam mo yun, parang papasok. And, make sense ba so far? No? Make sense? So, can you type? Make sense naman kung make sense talaga. Oh yeah, or magganon kayo. Nakikita ko naman kayo. Ayan, yes. So yeah, make sense. Okay. So, kung hindi solid yung brand and yung message natin, magugulantang tayo sa kung ano mang epekto netong sasabihin ko next. So, maganda na clear muna itong dalawang to. No? Bago kayo mag-proceed sa strategy na sasabihin ko sa inyo. Make sense ba? No? So, kung meron na kayo nito, or kung na-develop na nyo na to, baka nasa isip nyo na, no? Nasa isip nyo na. Ako, meron akong notebook ng ganito. Sketchpad nga yun. Meron akong sketchpad ng mga ganito. Nilista ko siya. Yung narrative ko, ano ba yung paniniwala ko, yung prinsipyo ko sa buhay, ano ba yung mga promises ko na gusto kong gawin sa mundo, mga ganon. Tsaka sino ba yung mga tao, ano ba yung solusyon, ano ba yung problema, nakalista to lahat. Bago ko gumawa ng mga kung ano-anong content. 'Di ba? So, naging solid kasi yung ganito ko. Kaya, solve na yung kalahati ng proseso ng pag-expand ng reach. Okay? So, syempre, since meron ka ng brand, if ever, and meron ka ng message, ang tanong na ngayon, anong platform yung gagamitin mo to show up? Ano yung way mo para mag-expand? Ito yung platform. No, ito yung platform. Ready na ba kayo malaman?
Ready ba kayo malaman ng mga to? Kung paano? Ito lahat to ginawa ko. Lahat ng ways na to. Ano lang to? Ilan ba to? Um, 5. 5 ways. Okay. So, number one way or number one platform to expand your reach ay syempre pinaka-common, social media. 'Di ba? Pinaka-common, social media. So, ang way lang, i-optimize mo sana, which sana nagawa nyo ng stage 0, 1, 2. Nasa stage 3 na tayo ngayon. Sana man lang, na-optimize nyo na yung chosen channel nyo as an online presence. Maybe Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. Ano pa ba? Ano pa bang social media? Pero yon. So, na-optimize nyo na. Ako, na-optimize ko lahat. Nagkataon lang na may nahanap lang akong pinaka-okay na platform for me. So, pero basically, social media is a way to expand your reach. Ito yung pwedeng way. No, magpo-post ka ng content. Yun nga, yung ginawa ni Mitch, magpo-post ng video. No? Mga ganon. Magpo-post ka ng written kind of content. Photo kind of content. Reels. YouTube video. Long form video. Short form video. Carousel. Instagram post. Magla-live ka. Mga ganon. Ang mangyayari kasi, isang post mo, posibleng maraming makakakita. Isang post mo, lalo na kapag may network ka ng mga may demand sa service na meron ka, may network ka na posibleng mangangailangan ng message na meron ka, ay makikita nila yon. Maraming makakakita, hindi lang isang piraso. So, eto yung number one way. Hindi naman number one, pero hindi naman to in yung pinakamaganda number one, hindi ganon. Pero isang way to expand your reach. Pinaka-common, social media content, mag-post ng content. Meron lang akong tip kung sakaling iti-take nyo to na path. No? Ito yung nag-work sa akin. Meron lang akong tip. Pero, make sense ba so far? Gets nyo? Common na common, no? Social media. Video, photo. Di ba? Pero meron lang akong tip. Ito lagi kong sinasabi. Kung magpo-post kayo at intention nyong magkaroon ng demand yung service ninyo or may mag-inquire sa inyo, ang i-post nyong content ay mga case study. Mga case study. Ikwento ninyo kung ano yung ginawa nyo sa recent na project ninyo. Ano yung naging resulta? Ano yung process? Kung wala mang resulta, okay lang. Ano yung process na ginawa ninyo? No? Makakatulong kasi to para magkaroon ng idea kung sino man yung nakakakita or nakakanood na alam mo kung ano yung ginagawa mo kasi nagawa mo na siya. May experience ka dun sa part na yon. No? So, hindi to pabonggahan. Oh, meron ako 1 million views nagawa ko sa client ko. No? 80% yung closing rate namin dahil sa email na ginawa ko. Hindi ito dahil sa ganon. Kahit nga 10% lang yan eh. Kahit 10% lang yan or 5% lang yung tinaas. Pero pag sinabi mo kung paano mo siya ginawa, makakatulong yan para mag-inquire sa'yo yung client, lalong-lalo na kung ang tinatarget mo, kung kilala mo kung sino yung mga taong tutulungan mo. Kung for example, 5% yung naging increase nung closing rate, for example, or open rate, edi ang itatak mo sa utak mo na ang tinutulungan mo para sa content na gagawin mo, sa case study na gagawin mo, ay yung mga 1% lang yung open rate, 2% lang yung open rate. Clear sa'yo. No? So, again, yon makakatulong kapag ka-case study yung ginawa nating content. Okay? So, number 2,
Ako, meron akong ginawang ganito sa sample. Di ko lang makapakita dito, pero puro ganito actually yung mga content kong nag-work. Mga case study na lalo na lang yung mga proseso. Kasi nga, sabi ko nga, meron akong context na laging sinasabi, which is yung sistema. Kaya ayun yung sinasabi ko sa case study content. Yung sistema. Kasi ganun ako klaseng director. Yung sistema, make sure ko na ma-accomplish in double time. Parang ganun. So, yan. Number two way para ma-expand yung reach at mag-increase yung demand sa services mo, syempre, mag-gather ka ng list, tapos mag-start ka magkaroon ng email newsletter. No? So, email newsletter. Kung hindi ka ma-video, kung ayaw mong social media, low-key, kind of, marketing, di ba? Mangolekta ka ng email, gumawa ka ng newsletter. Pwede to. No, pwede to. Yung iba ganito ginagawa. No, yung iba ganito ginagawa. So, eto, technically, one-on-one pa rin naman siya kasi parang, hindi pala technically, parang in a sense, one-on-one siya kasi direct message pa rin yung ginagawa mo or direct email yung ginagawa mo. Pero to expand it, yung tipong one email, send to many, automation ang pwedeng mangyari. Kaya nga email newsletter siya. Sinesend mo siya sa mas maraming tao. Okay? So, ganon. Ito yung isa sa pwede nyong gawin. Mag-gather kayo ng list. May iba-ibang way para mag-gather ng list. Maybe mag-search kayo online. Script nyo yung mga email or maggawa kayo ng lead magnet. Depende. Basta mag-gather kayo ng list. And mag-start kayong mag-email newsletter. Ito, Mitch, pwede mong gawin kung tutuusin. Dahil copywriter ka. Ito yung pwede mong gawin, tutuusin. Kasi parang ayaw mo mag-video or hindi makikita ng lahat kung sakaling mag-reply na pangit. Diba parang gano'n? Parang ide-direct message na lang sa'yo. Ikaw lang yung makakita. Wala kang comment na mababasa na makikita ba ng mas maraming tao, ikaw lang makakita. Kung sakaling may respond na pangit, di ba? Ikaw lang makakita. So, email newsletter para mag-expand yung reach. Okay? So, ito, hindi ko to ginagawa. Ngayon, kasi nakita ko na ito yung nag-work sa akin. Pero tinry kong gumawa nito. Meron din ako na close na client dahil sa newsletter na pinagsisend ko. Minsan kung ano lang yung thoughts ko, sinishare ko lang. Send to many. Parang ganyan. Yung message ko, mga ganon. Pero ang tip ko lang dito, kasi yung gold talaga ay nasa list. Tama ba yung grammar ko? Pero yung gold ay nasa list. Kaya maganda na strategical yung paghahanap mo ng list mo ng mga email. Kahit onti lang, basta on brand. Kahit 100 yan, okay lang. Hindi mo kailangan ng 1,000 or 10,000, 1 million na email. Basta, kahit onte, basta on brand. I mean, sila talaga. Yung mga tao talaga na yon. Ganon talaga yung problema. Nangangailangan ng klase ng tulong na meron ka. No? Pasok sa topic. So, the gold is in the list. So, find it strategically. Kahit onte, basta on brand. Okay? Okay ba? So far, so good? Naiintindihan? So, ganon. The next way to expand your reach ay, ito, inaano ng karamihan, parang dinidisregard. Alam mo yun, hindi masyadong common. Pero malaking tulong to expand your reach. Siyempre, mag-join ka or mag-contribute sa relevant Facebook or Slack or Discord groups or o kaya in-person networking events. Mas marami kang makikilala. No, mas maraming makakakita sa iyo. Lalong-lalo na kapag ka nagko-contribute ka. Meaning, nagko-comment ka, nagpo-post ka, nagre-react ka, mga ganon. So, join and contribute to relevant Facebook or Slack, commonly Facebook.
Pero baka merong mga Slack or Discord or any group chat na pwede kang sumali at mag-contribute. No, at least, kung meron mang nangangailangan ng tulong, magko-comment ka or magre-react ka, marami yung makakita. Makakatulong para mag-expand yung reach mo. Isang comment mo, posible 10 makakita, 100 yung makakita. Depende sa quality ng groups na sinalihan mo. Okay? Or in-person event. In-person event, kung syempre marami kang makikilala, 'di ba? Marami kang makakausap, no? Maybe sa 2 hours, 3 hours na event, ilan yung pwede mong makausap. Maybe, lalong-lalo na kapag paid yung in-person event, may mga activity yan, may mga group activity yan, na parang mag-uusap kayong lahat, isa-isa, tsaka mag-iikutan, di ba? Marami kang makakausap. Mag-e-expand yung reach mo. Mag-e-expand yung reach. No? So, ang pinaka-tip ko lang sa way na to ay, kung meron mang nagsabi ng problema, ito ginagawa ko. Pag meron mang nagsabi ng problema, idiin mo yung problema. Idiin mo yung problema lagi. No? Ibig sabihin, lagyan mo pa ng kalamansi yung masakit na sugat. 'Di ba? For example, hala, walang sales. Anong pwede kong gawin? 'Di ba? Kunyari, may nag-post. Walang sales yung product ko. Yung e-com ko, anong pwede kong gawin? Ganyan. Magko-comment ka. Ito ginagawa ko. Alam mo, masakit talaga na walang sales. Ang hirap ng ganyan. Alam mo yun, parang ganon. Ididiin mo yung problema. Naku, nangyari rin sa akin yan. To the point na nahirapan na ako kung saan ako kukuha ng pangpasakot ko sa mga tao eh. Ididiin mo pa yung problema kung sakaling may mga nag-post na ganon. O kaya, in my case, yung views, di ba? Gumagawa ako ng content pero walang nanonood sa akin. Ganyan. Ang mga comment ko doon, oo nga bro, mahirap yung ganyan. Sobrang effort kang gumawa ng content pero wala palang nanonood, masakit. Masakit sa kalooban. 'Di ba? Ididiin natin yung problema. Ito, ginagawa ko to. Kasi, para nang sa ganon, magkaroon ng bigat yung advice na i-share mo. No? Maganda na wag mong ibigay lahat. Yung kung ano man yung advice mo, yung value mo, wag mo ibigay lahat. Number 1 lang. Kaya ang laging mga linyahan ko, yung iba, mga comment, ang haba, taka. Ako, ang isa, ganun lagi ang mga punto ko, ang isa sa mga ginagawa ko ay ganito. 'Di ba? Isa sa mga way na ginawa ko ay ganito. Mga ganon. Isa lang. Like for example, merong hindi magaling magsalita, hindi ako magaling magsalita siguro, kaya hindi okay yung content ko. Parang ganon. Kaya usually, ang sinasabi ko, alam mo ako, kahit hindi ako magaling magsalita, or minsan hindi ko nga ginagamit yung boses ko para sa content. Diba? Yung iba, ang mga, mag-aaral ka ng communication, churur, ganyan. Ako hindi. Oo, hindi mo kailangan magsalita. Pwede kang gumawa ng content kahit hindi ka nagsasalita. Pwede yun. Isa yan sa mga ginawa ko. Isa yan sa mga content ko. Ganun lang kasimple. Ganun lang kaiksi. Isang step lang yung isi-share mo. No? Pero again, hindi magkakaroon ng bigat to kung hindi mo diniin yung problema. Kaya ang tip ko, idiin mo yung problema lagi para mapansin ka. No? Para mapansin ka. Ganon din ginagawa ko sa mga in-person event. Nakikisimpatya ako. Oo nga, pre, ang hirap ng ganyan. May kakilala ko, ganyan din yung nangyari. Ganito yung ginawa niya. Ganito yung ginawa, parang ganyan. Diba? Idiin yung problema. Magising sila at maging willing sila na makinig. Oo, pag diniin natin yung problema. No? Bubudburan pa natin ng onting asin. Para umalat pa. Parang ganyan. So, yan. Ayun yung number 3. Number 4. Ito pwede nyong gawin. Lalo na nasa network kayo ng mga freelancer. Makipag-collaborate kayo with complementary service provider. No? For example, FB ads ka. Pwede kang makipag-partner sa isang content creator or social media content creator. Gawa ka ng content. Tapos pag kailangan ng ads, ako tawagin mo. 'Di ba? Parang ganon. Para
kung sakali man na um, FB ads yung pinag-uusapan, ikaw lang yung ikukwento niya or ikaw yung top of mind niya sa pag-ads. No, pwede kang makipag-collaborate, mag-offer ka ng proposal sa isang service provider din na complement sa kung ano man yung service mo ngayon. Tapos, mag-collaborate kayong dalawa. To the point na yung isa't isa yung tatawagin nyo kung sakaling kailangan ng services ng isa't isa. Okay, pwede yun. Pwede yun. Lalong-lalo na nasa tribe tayo, maraming mga service provider dyan na kailangan din ng services ninyo para sa client nila. Baka nga mga sikat pa. 'Di ba? Marami ng network. So, pwedeng mag-expand yung reach ninyo sa pakikipag-collaborate sa mga service provider din. Okay? Make sense? Make sense ba? Meron lang din akong tip dito sa number 4 na to sa pakikipag-collaborate. Find someone na laging kailangan yung services mo. Yung hindi pwedeng wala. Yung hindi pwedeng wala. Kailangan lagi ng automation. For example, automation yung services mo. Kailangan lagi ng automation. 'Di ba? Hanap ka ng taong kailangan lagi. Ano ba yung mga service na kailangan lagi ng automation? Tapos, sino yung mga ganong klaseng service? Makipag-collaborate nga ako sa kanya. No? Hindi mo ididiin to sa kanya na, lagi mong kailangan ng automation, no? Ikaw lang nakakaalam na, kailangan na ito lagi ng, for example, in my case, kailangan na ito lagi ng mag-e-edit ng video. Kasi, content creator siya. Or YouTuber yung target niya. Kailangan neto lagi ng mag-e-edit ng video. Tara, collaborate tayo, tol. Tara, tol, ako na mag-e-edit. Kami na mag-e-edit. Kasi laging kailangan. So, ang tip ko, find someone na laging kailangan yung service mo. Doon ka makipag-collaborate. No? Again, para mag-expand yung service. And mag-increase yung demand. Yeah? So, yun. Ayan yung number 4. Lastly, ito favorite ko lately. Favorite ko to lately. No? Lastly, be a guest on a podcast. Medyo kailangan lang dito ng katapangan. Pero pag nagawa mo to, malupit yung impact para sa service mo. Expand talaga. Expand talaga. Kasi bakit? Ikaw yung spotlight eh. Ikaw yung spotlight. Ikaw yung ginigest. Sa'yo nakikinig yung mga tao. And usually, lalong-lalo na kapag yung may audience na yung ginigestan mo. Ako, minsan ginagawa ko to, no? Nagchat-chat ako sa may mga podcast kahit di ko kilala. Tagalog. Nagchat-chat ako, men. Or bro, hindi pala men. Men pag trope. Pero bro, Ebto, video content creator ako. Kung sakali kailangan mo ng guest, pwede ako libre. Di mo kailangan bayaran. Para makatulong lang dyan sa sa mga audience mo. Parang pwede akong mag-share ng kung ano man yung alam ko. Pag meron time, pag pasok yung time natin, pareho, pwede mo akong i-guest. Hindi mo ako kailangan bayaran. So, be a guest on a podcast. Meron akong kakilala, ayaw niyang gumawa ng podcast. Ayaw niyang gumawa ng sarili niyang show. Gusto niya, siya yung guest. Bakit? Kasi nasa guest yung spotlight. Lalong-lalo na kapag may audience yung podcast na yon, sa'yo lahat nakikinig. Nasa iyo lahat yung attention. Kung maganda yung message mo, no? Kung pasok sa mga to, no? Maganda yung message mo, align sila sa narrative mo, parehas kayo ng paniniwala, gustong-gusto nila yung mga promises mo, no? Tapos, yung tulong na meron kang kayang i-offer, yun yung mga kailangan nila. Dako, after mo talagang maging guest speaker, kokontakin ka ng mga yan. Meron na akong experience na ganyan.
So, be a guest on a podcast. Targetin natin. Ang tanong, wala pa nga akong napapatunayan sa mundo. Wala pa akong napapatunayan, di ba? Parang, baby pa ako. Bago pa lang ako. Again, sino ba yung mga taong gusto mong tulungan? Yung mga magagaling or yung mga newbie? Posible kasi yung mga zero eh. No? Posible kasi yung mga zero eh. No? Eh di wag ka pumunta dun sa podcast na ang mga guest ay mga magagaling din. For example, ang podcast ay tungkol sa email. Ang mga audience ay mga email copywriter din, mga advanced email copywriter. Eh baguhan ka pa lang, ba't ka pupunta doon? Baka ikaw paturuan nila. 'Di ba? So mamimili ka rin ng i-guestan mo. Speaking of pagpili, ito yung tip ko sa pagpili ng kung saan man kayo mag-guest if ever gusto nyong i-take to na path, no? Doon ka sa onti yung audience. Broad yung topic, pero categorize yung audience. Alam mo yun? Parang onti lang. Onti lang. Sabihin natin kahit 100 listeners lang yung podcast na yon. Tapos broad yung topic. Medyo mahirap lang hanapin. For example, tungkol sa buhay o tungkol sa negosyo or tungkol sa e-com yung topic. Pero yung mga audience, sabihin natin mga newbie o mga stage 0 na audience. Or depende kung mga may business na pero gustong mag-e-com, yun yung podcast. Pwede kang mag-guest. Pero kahit onti lang. Usually kasi yung mga niche specific na kind of podcast, konting audience lang yan. Maraming audience yung mga broad yung alam mo yun, yung parang tungkol sa buhay or tungkol sa pera, mga ganyan. Usually yan yung mga maraming audience. Pero kahit dun ka lang sa onti audience, no, pa-level up na lang yung ginegestan mo. So, pwede yun. No? Or maybe Zoom lang, kahit hindi podcast, kahit sa AC or sa other AC, sa other tribe leader, pwede kang mag-guest. No? Just to expand your reach. Pero ideally, yung pag-guestan mo ay mga target market mo, di ba? Para after ng guesting, may mag-i-inquire sa'yo. Or maybe, may magko-collaborate sa'yo. Maybe may magko-collaborate. Or maybe, makakakuha ka ng list. Di ba? Or maybe, pag nag-guest ka dun sa podcast na yun, pwede mo siyang i-repurpose at makapag-post ka ng social media content. Depende yan. So, di ba? Sistema na lang. Pero, again, para mag-expand yung reach, pwede na mag-guest ka sa podcast. Ako, isa to sa mga ginagawa ko. Lalong-lalo na pag meron akong energy. Kasi nakaka-drain ng energy para sa akin din mag-guest. Lalong-lalo na yung masterclass kind of guesting. Medyo nakaka-drain sa akin. Pero ang intention ko to expand my reach, sige, laban. Kailangan ko yan ngayon. Kailangan kong mag-expand yung network ko. So, sige. Laban tayo dyan. Just to expand my reach. Make sense ba so far? Make sense? Di ba? So, ayan. Just to recap this session, this is to expand your reach at mag-increase yung demand ng mga tao sa services mo. Pero again, bago mo isipin yung how, isipin mo muna tong mga to. Yung brand mo, magandang naka-develop mo na siya or developed na siya. No? Yung narrative mo, ano yung paniniwala mo, ano yung image na gusto mong ipakita sa mga tao, mga promises, mga bagay na ayaw mo na hindi mo dapat sabihin o hindi mo dapat gawin. Tsaka yung message, sino ba yung mga taong gusto mong tulungan, mga problemang gusto mong isolve, mga solusyon. Tsaka mo isipin tong ways mo to expand your reach. Social media content, number 1.
gather list, email, newsletter. Number 2, join and contribute to relevant groups, in person man or online. Collaborate with complementary service provider. And lastly, be a guest on a podcast. Okay ba? Okay. Kung ready na kayong gawin to, pwede nyo siyang gawin. Pero kung hindi pa, maybe pwede nyo ipagawa sa client ninyo or gawin nyo in the future. Okay? Kung meron kayong tanong, just let me know in the chat. Tapos, tingnan natin yan. Pag-usapan natin.